Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ang lahat ng pagpupuri ay tanging sa Allah lamang na siyang naglikha ng lahat ng mga nilalang at siyang dapat lamang nating sambahin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Muhammad Bani. Ang ating pong aralin ngayon ay tungkol sa 5 bagay upang mapalakas natin ang pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay payo ko sa aking sarili at sa lahat ng aking mga kapatid na Muslim. Naway magbigay pakinabang sa atin ang maiksing aral na ito. Una, na makakatulong upang mapatibay natin ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay humingi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humiling tayo sa Kanya. Madalas tayong magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan niya tayo upang tayo ay makapagbalik loob sa Kanya. Tulungan niya tayo upang lumakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Tulungan niya tayo sa paggunita sa Kanya, sa pagsamba sa Kanya, sa pananalamat sa Kanya, sa pamamagitan ng pagsasabi ng Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ang dua na ito ay makakatulong sa atin sa paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala para tayo ay Kanyang tulungan, dahil nga ang lahat ng ating mga ginagawa, kung hindi dahil sa tulong at gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi magiging ganap at hindi magiging kapaki-pakinabang maliban lamang sa tulong niya. Bilang isang Muslim, marapat lamang na humingi tayo ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala upang ang ating mga pagsamba at ang ating pamumuhay ay mailaan natin para lamang sa Kanya. Katotohanan na ang sino mang gabayan at tulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya ay wala sino mang makapagliligaw rito. Kaya naman mga kapatid sa Islam, madalas nating basahin ang dua na ito na Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kung saan ang ibig sabihin nito, Ya Allah, katotohanan ako ay humihingi sa iyo ng tulong sa paggunita ko sa iyo. Ako ay humihingi ng tulong sa iyo sa paggunita ko sa iyo at sa paghingi ko ng pananalamat sa iyo at sa para mapabuti ang aking pagsamba sa iyo. So yun ang una. Humingi tayo ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makapagbalik loob sa Kanya, tayo ay maging tunay na alipin sa Kanya, lumakas ang ating pananampalataya sa Kanya at mapagbuti natin ang paggunita, pagpapasalamat natin sa Kanya at ang ating pagsamba sa Kanya. Pangalawa na ating maipapayo para mapagtibay natin ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mag-aral ng karunungan sa Islam. Mag-aral, maghanap ng karunungan sa Islam, magsaliksik, pumunta sa mga Islamic centers, pumasok sa madrasa, mga seminars, mga pagtitipon kung saan pinag-uusapan dito ang karangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tungkol sa Islam, ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magsaliksik kahit sa internet. Marami tayong mga website sa English at saka sa Tagalog na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa Islam, katulad ng concerningislam.com, ng islamisip.org, ng islamcocg.org or .com ba yun? islamcocg, marami, wamifield.com, marami pong mga website at katulad din ng Facebook. Inshallah subhanahu wa ta'ala ay malaki ang may tutulong ng Facebook para sa pag-aaral ng ating karunungan Islam, kung saan merong mga, kung may mga kaibigan ka dito mga Muslim, may makikita ka dito ng mga grupo ng mga kabataan, ng mga Muslim, ng mga da'ya, ng mga ustad na nagpo-post ng mga magagandang aral tungkol sa Islam. So yun, mahalaga yun dahil nga ang pag-aaral ng karunungan ay isang napakalaking biyaya. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Magkapantay ba yung mga taong may alam at saka yung mga taong walang alam? So hindi, yung taong may mga alam, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Katotohanan na ang tanging may tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong may karunungan, yaong may mga karunungan. So paano mo sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala
kung hindi mo alam ang paraan ng pagsamba, paano ka makakapagsagawa ng sala, paano ka makapagbabasa ng Quran, paano ka makapagbabasa ng mga zikr, ng mga dua, paano mo may malalaman ng mabuti kung hindi mo ito pag-aaralan na ito pala ay mabuti, akala mo ay masama, ganun din naman yung masama, akala mo ay mabuti, yung pala ay masama. So paano mo malalaman ang mga pinag-utos ng Allah at ang pinagbawal ng Allah, kundi sa pamamagitan ng pag-aaral ng karunungan. So yun po ang pangalawang maipapayo natin sa ating mga kapatid sa Islam. Pangatlo, na maipapayo natin ay piliin mo ang iyong mga kaibigan. Ang iyong mga kaibigan na makakatulong sa iyo para may sa katuparan mo ang iyong pagsamba sa Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kunu ma'as sadiqin. Ibig sabihin nun ay kayo ay makitungo, makisama kayo sa mga matatapat. Yan yung mga matatapat na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kung ang mga kasama mo ay mga hindi mga Muslim o kaya ay mga makasalanan na gumagawa ng mga masasama, subhanallah, katunayan, may impluwensyahan kanila doon sa mga masasamang gawain nila. Hindi naman natin sinasabing na putulin mo ang iyong relasyon. Halimbawa sa mga kapatid natin na mga baligista, meron silang mga kamag-anak na hindi mga Muslim, hindi natin sinasabing putulin. Pero ang sinasabi natin dito, halimbawa kung may mga kaibigan ka na hindi mga Muslim, bawasan mo na yung oras na panahon na ibinibigay mo sa kanila. Dalasan mo doon sa mga Muslim na mga kapatid mong mga Muslim. Ibigay mo pa rin naman sa kanila yung karapatan nila sa iyo bilang halimbawa magulang mo, Kristiyano, pagbigay ka ng daawa sa kanila, ibigay mo pa rin sa kanila yung karapatan nila bilang magulang, pero huwag mo silang susundin sa mga utos nilang masama o kaya may mga kapatid ka, ibigay mo pa rin yung karapatan nila at magdaawa ka sa kanila. Yung mga kaibigan mo dati na mga Kristiyano, medyo bawas-bawasan mo na yung pakikitungo sa kanila kasi nga ay hindi maiwasan na ikaw ay kutsain nila, hindi maiwasan na ikaw ay imbitahan nila sa mga masasamang gawain katulad ng pagpa-party, birthday, Christmas, siyempre New Year, Valentine's, hindi maiwasan na gagawin pa rin nila sa iyo. Kung meron silang mga salo-salo at meron mga pagkain ng mga baboy doon, hindi maiwasan na imbitahan ka nila. So kailangan doon ka makitungo sa mga Muslim, mga matatapat na mga Muslim. Nang sa gayon, sila ay makapagbibigay sa iyo ng payo. Sila ay makapagbibigay sa iyo ng karunungan, lalo na yung may mga alam sa Islam, mga nakapag-aral. Dahil maitutuwid nila ang mga mali mong gawain, mabibigyan kanila ng tamang payo, maihingan mo sila ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kung meron pang mga bagay na hindi mo alam sa Islam, ay matutulungan kanila doon para ipaalam nila sa iyo. Ang sabi nga ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum may yukhalil. Sabi ng Rasulullah, ang relihiyon, ang ugali ng tao ay ayon sa kanyang kaibigan. Kung ano yung mga pinakitutunguhan niya, sino yung mga kasama niya. Kaya naman, piliin ninyo ang inyong mga kakaibiganin. So, ang pinakamainam na mga kaibigan ay yung mga kaibigan na makakatulong sa iyo na maging matibay na Muslim, malakas ang pananampalataya, nasasagawa mo ang 5 beses na pagdarasal, nasasagawa mo ang pagbabasa ng Quran, sila yung mga maiinam na mga kaibigan. Kaya yun, sila yung mga magbibigay sa iyo ng mabuting impluwensya. Sa pamamagitan nun, lalakas ang iyong pananampalataya. So yun ang pangatlo. Una, sinabi natin ay humingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, na sinabi natin ay mag-aral ng karunungan sa mga seminars, Islamic centers, mga sa internet, mga nakukuha ng aral, madrasa, Islamic studies. Pangatlo, maghanap ng mga kaibigan ng mga Muslim. Maaari ka rin makahanap sa Facebook ng mga Muslim friends na nagbibigay sa iyo ng payo doon. Pang-apat na may papayo natin upang mapalakas natin ang ating pananampalataya ay kung sakaling nasa Pilipinas ka, karaniwan ito ay nagaganap sa Pilipinas, yung lugar na nakatira ka, ikaw lang ang Muslim, mas mainam na humanap ka ng paraan na makalipat ka doon sa lugar na may mga Muslim. Merong masjid,
mas mainam kung mayroong madrasa dahil makakatulong sila sa iyo para sa ikatitibay ng iyong pananampalataya kung saan may sasagawa mo ang iyong 5 oras sa pagdarasal. At siyempre, yung mga karaniwan sa mga ganong lugar ay mayroong mga pagtitipon para sa Islam, mga seminars, at inshallah, alhamdulillah, meron na tayong mga balik Islam na tumutulong sila. Merong mga nagtayo ng mga Islamic centers sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hanapin nyo lang inshallah subhanahu wa ta'ala. Magtanong-tanong kayo kung minsan akala mo ikaw lang yung nandun sa lugar na balik Islam or Muslim. Yung pala meron. Maaari mo mahanap sila sa Facebook o sa mga kakilala, mga balik Islam. Magtanong-tanong po kayo inshallah subhanahu wa ta'ala. Mainam na pumunta kayo dun sa lugar na may mga Muslim, lalo na't merong masjid. Yun po. Siyempre ganun din. Sa trabaho mo, kung sakaling yung trabaho mo ay hindi angkop sa Islam, mas mainam at ipapayo namin na humanap ka ng ibang trabaho na angkop sa Islam. Kung halimbawa meron kang negosyong haram, iwanan mo na yon. Kung halimbawa ang trabaho mo ay hindi angkop sa Islam, iwanan mo na yan kung saan hindi mo may sasagawa ang yung tungkulin bilang Muslim. Halimbawa, yung pinagtatrabahuan mo, halimbawa babae, ay hindi ka makapagsuot ng hijab. So, humingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, magsala ka ng kahit 2 rakang sunnah, humingi ka ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, nabigyan ka niya ng mainam na trabaho kung saan may sasagawa mo ang iyong pagiging Muslim o Muslima, babaeng Muslima. Kasi kung minsan mayroong mga trabaho na pinagbabawal yung pagsusuot ng hijab, so bilang Muslim na babae, kailangan mo nang magsuot ng hijab. Yun ang may papayo namin na pang-apat, lumipat ng lugar. Actually, merong kwento ng isang lalaki na naikwento ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung saan ang ipinayo sa kanya ng isang alim nung nais niyang magtauba, magbalik loob sa Allah, ang ipinayo sa kanya ng alim ay pumunta ka doon sa lugar ng mga Muslim sumasamba. Iwanan mo yung lugar mo kung saan punong-puno ng mga kasalanan, mga sumasamba ng maliban sa Allah, at lumipat ka doon sa lugar na mayroong mga Muslim kung nais mong magkapag-tauba. So yun, okay. At huwag rin natin kakalimutan, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Sino man, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang iwanan niya ang isang bagay alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay papalitan niyo sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng higit pa rito, mas mainam pa rito. So, siyempre, sa umpisa, talagang makakapagbigay ka ng sakripisyo, susubukan ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero yun ang makapagpapatibay ng iyong pananampalataya. At inshallah subhanahu wa ta'ala, ang mga bagay na ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Panglima, na may papayo namin, ito ay lalo na sa mga binata at saka sa mga dalaga na wala pang asawa, kung kayo ay maghahanap ng asawa, humanap kayo ng asawang mabuti. Yaong masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating titingnan lamang yung ganda or kayamanan o kaya ay yung kasikatan o kaya ay yung katawan. Tingnan natin yung relihiyon niya at saka yung ugali niya. Relihiyon, yung kaalaman niya sa relihiyon, at saka yung takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tingnan natin yung ugali niya, kung paano siyang makitungo. Napakahalaga sa ating mga Muslim na magkaroon ng asawa na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang sila ang ating mapagsasanggunian, sila ang magbibigay paalala sa atin kung tayo nagkakamali, sila rin ang gigising sa atin sa Fajr. Kung sakaling hindi tayo magising ng Fajr, galing ka ng trabaho, pagod ka o nagpuyat ka dahil meron kang pinuntang lugar, sila ang gigising sa iyo sa Fajr. Ganun, babae man o lalaki, magtutulungan alang-alang lamang sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So halimbawa ang napangasawa mo ay walang pakialam sa iyo, walang takot sa Allah, siyempre magiging dahilan na may impluwensya ang kanya kasi nga kayo ang palaging magkasama sa bahay. At yun, sinabi natin kanina, kung ang iyong asawa naman ay mahina ang pananampalataya, humingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan siya ng Allah at pasamahin mo siya sa mga pagtitipon na pinag-uusapan dito ang Islam. Malaki ang may tutulong nito para lumakas sa kanyang pananampalataya. At siyempre, ipinag-utos yun sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang paghahanap ng mabuting
asawa. May takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang mainam sa ating mga kapatid sa Islam na wala pang mga asawa. Yun naman po may mga asawa, kung sakali ang inyong mga may bahay o yung mga mister ninyo, kung alam ninyong mahina ang kanilang pananampalataya, iutusan nyo sila o kaya ayos ma'am, pasamahin nyo sila sa mga seminars, mga Islamic centers o kaya sa mga Islamic studies na inyong sinasalihan nang sa gayon ay maging daan yun upang tumibay din ang kanilang pananampalataya. So itong 5 na ipinayo namin sa inyo, inshallah subhanahu wa ta'ala, marami pang paraan para mapatibay natin ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at mapaganda natin ang pagsamba natin sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit itong 5 inshallah subhanahu wa ta'ala ang maiksing maibibigay ko lamang. Maaari din kayong humingi ng tulong sa inyong mga kaibigan kung ano pang mga paraan na makapagpapatibay ng ating pananampalataya. So ulitin ko lamang po, unang-una, humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay maghanap ng karunungan sa Islam. Pangatlo, piliin ng iyong mga kaibigan, mga Muslim, mga matatapat na Muslim na kaibigan. Pang-apat ay yung lugar na iyong kinabibilangan. Humanap pa ng lugar na mayroong masjid yung trabaho mo, humanap pa ng trabaho na may sasagawa mo ng mabuti ang iyong tungkulin bilang Muslim. At pang-5, para sa mga may asawa o walang asawa pala, para sa mga walang asawa, humanap kayo ng asawa na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at mabuti ang kanyang pag-uugali. Para naman sa may mga asawa, ay imbitahan ninyo ang inyong mga asawa sa mga seminar, sa mga pagtitipon kung saan ang mga usapin dito ay tungkol sa pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, tungkol sa relihiyong Islam. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ang 5 na ito ay maging pakinabang. Ito ay payo ko sa aking sarili at sa ating lahat kung saan ang sabi ng Allah, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalala ka, katotohanan, ang pagpapaalala ay nakapagbibigay ng pakinabang sa mga mananampalataya. Maraming salamat po sa pakikinig. Alhamdulillah, sana'y napulutan natin ito ng aral at sana'y hingin natin sa Allah na maisagawa natin ang mga bagay na ito alang-alang lamang sa Kanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.